Babayan si Dante Maravillas. O, nakasalag na po sa witness stand si NBI Director Matibag. Ayan o. Sabi dito sa balita, plano talaga na patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Sabi po ni Director Matibag. Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa kanyang testimony sa impeachment trial na itinuturing ng kanilang ahensya ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa November 2024 online press conference bilang plano para ipapatay umano si President Bongbong Marcos. Ayon kay Matibag, malinaw umano sa pahayag ng bise na nakipag-usap na ito sa isang tao para ipapatay ang Pangulo at pumayag umano ang naturang tao na gawin ito. Ito umano ang dahilan kaya bumuo si Matibag ng isang special task force upang imbestigahan ang umano'y plano, ang banta laban sa Pangulo. Yan yung kanyang sinabi. Ang ginawang banta ng Vice Presidente ay trinato naming hindi banta kundi isang plano para sa pagpatay sa Pangulo. Anyway, malinaw naman po talaga yung statement ni Sara Duterte. Kaya lang, ngayon, binibigyan nila ng ibang kahulugan kasi gustong magpalusot. Pero napakalinaw yung mismong statement ni Sara doon sa press conference. At ito ngayon ang pinapaliwanag mismo ni NBI Director Melvin Matibag. Ito, panoorin natin yung pagtatanong, direct examination ni Lead Prosecutor, Public Prosecutor Jinky Luistro. Your Honor, we are offering the testimony of witness NBI Director Attorney Melvin Matibag to prove the following. 1. Siya ang kasalukuyang direktor ng National Bureau of Investigation. 2. Matapos siyang italaga bilang direktor, may binuo siyang special task force para magsagawa ng investigasyon sa patuloy na mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo. 3. May karagdagang investigasyon na isinagawa ang Special Task Force hinggil sa mga pagbabantang ginawa sa buhay ng Pangulo kasama ang pagbabanta ng Vice Presidente. 4. Ang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang pagbanta sa kanyang buhay, kundi pagbanta sa pambansang seguridad. 5. Ang mga natuklasan at naging resulta ng Special Task Force mula sa karagdagang investigasyon. 6. Kilalanin at patunayan ang mga dokumento kaugnay ng nasabing investigasyon ng NBI. 7. Ang iba pang mga bagay na may kaugnayan at mahalaga sa nagaganap na impeachment trial ng Vice Presidente. Comments, Your Honor. Your Honor, as to the first... Your Honor, maliwanag po sa naging banta ng Vice Presidente kaugnay ng November 23, 2024 na video. May kinausap siyang tao kaugnay ng kanyang banta sa buhay ng Presidente, ng First Lady at ng dating Speaker. Later, Your Honor, we will present that this Special Task Force was specifically created for the purpose of furthering the investigation because of the possibility of seeing na hindi po mag-isa ang Vice Presidente sa bantang ito. In other words, Your Honor, the mention of Special Task Force, including its creation at ang karagdagang investigasyon nito, passes the test of relevance. As a matter of fact, this is the very reason why we are presenting Attorney Melvin Matibag
the NBI director before the Honorable Impeachment Court. Your Honor, the defense likewise mentioned that special task force was not mentioned in the articles of impeachment. Nais ko pong ibalik ang naging desisyon ng kagalang-galang na impeachment court kahapon, kaugnay ng mga dokumento which pertains to acts and omissions prior to 2022 and acts or omissions which were not specifically mentioned in the articles of impeachment. Ang mahalaga po dito, Your Honor, ay itong mga alegasyon or testimony to be presented ay may kaugnayan o relevant sa article of impeachment. It is not necessary that they be specifically mentioned in the articles of impeachment. Finally, Your Honor, they likewise raised the issue of due process of the respondent. It is very much apparent, Your Honor, since day one of our impeachment trial, the respondent is very well represented by her very much able defense panel. In other words, Your Honor, atin pong ibinibigay ang nararapat na due process sa respondent vice president in as far as this impeachment trial is concerned, kasama na po ang pagtestigo ni NBI Director, kaugnay ng Special Task Force at ang mga naging investigasyon nito. Just a short. Ito na si Director Matibag, present na po. Pakinggan natin. Kakakilanlan. Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang Director ng National Bureau of Investigation. Ang aming pong tanggapan ay may address na 9th floor Philinvest Cyber Zone Building, Estado Macapagal, Pasay City. Nabanggit mo na ikaw ay isang abogado. Gaano ka na katagal sa nasabing propesyon? 29 years po. Saan ka nagtapos ng iyong abogasya? Sa Ateneo Law School po. Bago ang iyong abogasya, ano ang una mong inaral sa kolehiyo? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Arts, major in Philosophy sa University of Santo Tomas. Pagkatapos naman ng abogasya, Mr. Witness, ano ang iyong inaral kung mayroon man? Nag-aral po ako ng Masters of Law, major in Corporate and Finance Law sa Wayne State University, Detroit, Michigan, USA po. You are here as NBI Director. Bago ka itinalaga bilang NBI Director, ano ang iyong mga naging trabaho kung mayroon man? Bago po ako itinalaga na NBA Director, kasalukuyan po ako naglilingkod bilang Dean o Dekano ng Lyceum Alabang College of Law. Nabanggit mo na ikaw ay dating Dean ng Lyceum College of Law, Alabang. Bukod sa pagiging Dean, ano pa, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ang iyong pagkatalaga bilang NBI Director? Ako po ay nanungkulan na rin sa iba't ibang kapasidad sa ilalim po ng iba't ibang administrasyon. Una-una po rito bilang Director ng Laguna Lake Development Authority sa administrasyon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nabanggit mo na ikaw ay naglingkod bilang Director ng Laguna Lake Development Authority panahon ng dating Pangulo, Gloria Macapagal Arroyo. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man, ang iyong naging trabaho bago ka itinalaga bilang NBI Director? Sa administrasyon po din ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority. At sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po. Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno.
Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit? Objection, Your Honor. Relevance. Your Honor, may I Counsel, may respond? answer? Counsel may respond, The rather. prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty, regardless of the principal he is serving. Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled. Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang Presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022 at pagkatapos doon ako po'y tinalaga bilang Cabinet Secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay pa rin ng iyong pagiging NBI Director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon? Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po. Mr. Witness, bilang NBI Director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman? Objection, Your Honor. We already stipulated on this matter. No need for the Director. Your Honor? Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of We're willing to stipulate, Your Honor, as what The the law Director? provides. Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI Director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI Director. understood, counsel, but it has been stipulated already by counsel for the respondent. So kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're on a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am. Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman? Ang kasama po dito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po dito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanage din po administratively po ng aming opisina. Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan kung mayroon man at kung iyong nalalaman? Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya. Presidente, kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House. Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit? Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at pag-monitor po na mga kailangang gawin. Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation? Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security. Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka
kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente, kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente. Meron po akong inisyu na Administrative Order number 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po. At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order number 11, ito ba ay makikilala mo? Opo. Your Honor, may we request that AO number 11, previously marked as Exhibit P429, be flashed. We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, assisting counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document. Assisting counsel for the prosecution may approach, and likewise, assisting counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech, through the clerk of court, is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luis Tro. Kindly zoom it in, please. Mr. Thank you. Witness, Your Honor, can we be Attorney given time Villones, to comment? recognized. Your Honor, we manifest for the record, Your Honor, that the document is a photocopy. So noted. Yan ang parte, mga kababayan, ng pagtatanong kay Matibag. Ngayon, tinanong ni Luis Tro si Matibag kung ano nagtulak sa pagbuo niya ng Special Task Force. Nagtulak sa kanya. ano ang nagtulak sa'yo, kung mayroon man, upang buuin ang Special Task Force na ito? Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito ay magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Ano ang nagtulak? Malinaw na, mga kababayan, kung bakit binuo yung Special Task Force. Talagang seryoso yung banta, yung plano, mga kababayan ni Sara Duterte. Naging banta na rin po, hindi lang sa ating Pangulo, kay di sa Marcos, kundi sa kay Lisa Marcos at sa kay Martin, kundi ito'y banta kasi Pangulo yung pinagbantaan. Banta na rin po sa national security ng ating bansa na dapat po panagutan ni Sara Duterte yung kanyang mali na ginawa.